Naabutan ko si Ate Josephine na nag-iisa sa kanilang tahanan. Abala kasi si Kuya Edwin, ang kanyang asawa, sa mga gawaing bukid. Nagkukopra ito pagkatapos mag-tap ng rubber. Madalas ganito ang sitwasyon ni Ate Josephine. Ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang ilaw ng pamilya kahit pa'y bulag ang kanyang mga mata. Naabutan kong naghahanda na si Ate Josephine para sa kanilang hapunan. Hindi man niya nakikita ang mga bagay-bagay, hindi naman ito naging hadlang sa kanya upang gawin ang mga simpleng gawaing bahay. Una ay hinugasan ni Ate Josephine ng tubig ulan ang kalderong gagamitin sa pagsaing. Bawat galaw niya ay tantsado. Isang pagkakamali lang kasi ay pwede siyang madapa o di kaya'y masaktan ang kanyang sarili. Kinakapa ni Ate Josephine ang mga gagamitin sa pagpapaapoy. Kailangan niyang gamitin ang pandinig, pangamoy at pakiramdam. Hindi madali ang kanyang kalagayan, ngunit para bagang sanay na si Ate Josephine kung paano gawin ang mga bagay-bagay. Nakakapagpaapoy at nakakapagsibak pa ng kahoy. Nung tansya ni Ate Josephine na malakas na ang apoy, ay agad niya namang hinugasan ang bigas na kanyang sasaingin at itinapat na sa apoy upang maluto. Kailangang lapitan at pakiramdaman ni Ate Josephine kung may apoy pa ba o wala na ang kanyang sinasaing. Dahilan upang pati ang usok ay kanya nang nalalanghap at di maiwasang naluluha dahil sa usok. Walang sinasayang na oras si Ate Josephine. Habang inaantay na maluto ang sinaing, ay ipinagpapatuloy niya ang pagsisibak ng kahoy. Kontrolado at tantsado ang bawat palo ng bolo o itak. Kabisaduhin ang paligid. Yan ang tugon ni Ate Josephine, kaya't nagagawa niya ang mga bagay-bagay. Ngunit tulad sa atin, kahit kumpleto tayo, ay nagkakamali rin si Ate Josephine. Nung minsan nga ay hindi na malayang may nakaharang na tabla o kahoy sa kanyang dadaanan. Kaya na may natamaan ang kanyang ulo. Buti na lang at hindi daw siya napuruhan at muntikan lang na mahimatay. Nagkupos naman gan, medyo naman gan, bukol kayo ni ba? Ay mong agtang. Oo, tangan na lang nakukuan. Ayos kuan para mo, kuan tumubag. Ano makailak mang kate? Asuman. Paano ni mo mabalan te nga luto na imong nilungag? Ako naman estimaton sir, ang kuan niya sir, kanang tubig niya. Ako pong kuanong kung paano siya, kanang mahugas na. Ako pong paminawan siya sir. Kung kanang ano siya ba, kanang ano yung maagas niya, tubig. Mo ang kamot ang kalayo? Oo. Kung walay kuan, kung walay magkuan nga, yung parehas ano, walay siga. Kung walay init? Oo. Nang aso lang siya. Paano ni mo mabalaan nga naadto sa kaldero ang kalayo? Kanang kuan sir, kanang ingani gyud sir,
Ikapon ako sir kung asa dati sir ang katong init dito na ako ipasintro ang lubot sa kaldero. Ang anak lang ang ko anak ko. Diskarte lang. Diskarte lang din sir kaya pamang dito iba nga sampit. Oo nga't delikado. Ngunit wala daw siyang pagpipilian lalo pat kung nag-aaral ang kanyang mga anak. Nasa bukirin din naman ang kanyang asawa bawat araw upang makahanap ng pantustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa ngayon, hindi na kailangan pa ni Ate Josephine akyatin ang mataas nilang abuhan noon. Ngayon kasi, gamit ang maliit na perang natanggap nila galing sa ating mga sponsors, ay ipinagawa nila ito ng kusina. Kahit simple lang daw, basta't hindi siya nababasa tuwing umuulan pag nagluluto siya. Dahil sa kakulangan din ng pinansyal at materyales, ay hindi pa nalalagyan ng bubong ang kabilang banda ng kusina nila Ate Josephine. Kaya't malaking tulong para kay Ate Josephine ang ipinaabot na tulong ni Sir Eugene Paranyal at ng kanyang team. Ito ay gagamitin nila upang pambili ng karagdagang materyales upang matapos na ang kanilang kusina. Alam ko'y gusto ihatod nga gikan kang Sir Eugene Paranyal ug sa iyahang team. So bali nani sila og team ate. Oh sir. Si Sir Eugene, ang tawagan na sa iyaha sa team nila is si Senador. Gikan kay Senador Eugene Paranyal ug sa iyahang team. No? So ate na diri og 3,000 pesos. Hopefully makatabang para sa pagpaayo sa inyong kusina, pagpaayo sa inyong abuhan. Thank you kayo sir. Para dili na ka maulanan. Oo, sir. Tagkay mama. Salamat kayo sir. So bali 3,000 na sa ate ha. Oo sir. Kahit pa paano ipalit ninyo sa o gamit dire. Labis ang pasasalamat ni Ate Josephine dahil may mga taong bukal ang puso upang tulungan sila. Dako kayo kong pasalamat ninyo sir. Sir, senador na lang sir kay di man kayo ko maka-pronounce sa imong pangalan sir. Salamat kayo sa imong mga team sir. Daghang kayong salamat sir kay dako kay katabang ninyo sa ako sir. Sa pamang sir karon nga ingani akong kahimtang sir. Naapagi maluoy nga tawo sa ako sir. Nga naagi mo tabang sa ako sir. Salamat kayo ning inyong hinabang sa ako sir nga kuan sir nga makatabang diri sa among gamay nga kuan kusina kuan na gyud kuan ni sir kay naa gyud kuy gamay nga kuan ni sir panalangin gikan sa inyo ha sir. Ang Ginoo kanunay sir hatag sa inyo ha sir sa maayong panglawas nya tagaan pa mo sir sa Ginoo sa kuan gyud kanang taas gyud nga kinabuhi sir. Tabi pa pud kining akong kuan ni kining tulay gyud sir nga si sir karon nga naa diri sa akong atubangan. Ako kay ko pasalamat pud sa iya sir kay kung dili siya sir ang tulay gyud sir wala gyud ko di ko kadawat aning mga hinabang ninyo sir. Daghang kayong salamat sir sa inyo sir tanan. Aniya ang panalangin ang siyang magagawa niya upang maibalik ang kabutihang loob ng mga tumulong sa kanilang pamilya. Salamat Hopefully nga makatabang sa inyo ha. Oo, Makapabuild ug pagbalik na ako diri kung makabalik pa man ko daot nga mahumanay mong abuhan para di na ka masalibuhan. Oo sir. Gabi og bunt kanang kaadlawon magampo ko nga kamo gyud apil ta mo og ampo sir nga kanang inyong pag biyahe og kanang kuan ning trabaho pod tagaan mo sa Ginoo sa maipong lawas na lang. Oral tin ko ako gyud katabang nila ingon ko kay dito gina ko isang ko sa Ginoo ang ilahapon nga kuan. Labaw sa tanan sila madayig ang Ginoo sa tanan nato ang ginabuhat. Mao gani sir. Dili atong kaugalingan ang madayig kundi ang ato ang Ginoo. Mao gani sir. Tungod na natin, gusto mo mag-ampo para sa inyo, sir, ha? sige, Para sir. sa inyong family, ha? Let us pray. Most gracious and heavenly Father, we thank you. Salamat sa kahapunan yung gidugan sa mga. Salamat sa higayon. Nga kami makaadto ilan ni Ate
Josephine, din silang tinianan. I pray, Lord, that you would strengthen them, give them all the desires of their hearts, and ikaw, Amahan, mo ang magpanalangin kanila. Even kay Sir Eugene Paranya, Lord, and his team, I pray that you would bless them mightily and abundantly, Lord. For Ninang Queen, thank you so much for using them to bless our kababayans, Lord God, ang amo Ginoo nga mga kaigsuunan nga naa dinhi sa layo. Salamat Ginoong Dios o panalangin ni sila, Amahan, sa ila Ginoo nga pagpuyo dinhi. I pray for your protection, for your divine intervention sa tanan nila nga parabuhaton. I pray nga ikaw Ginoo may magpanalangin, Lord, at ikaw unta ang mag-glorify sa ila nga paghimuon. Even kunon sa man Ginoo ang among paghimuon, asa man nimo midalon together sa amo Ginoo nga channel, we pray, Lord Jesus, nga ang imong buhi nga pangalan mo ang mag-glorify ug mag-magnify. This we pray, Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa buhay mga bay, iba-iba tayo ng laban. Iba-iba ang pinaghuhugutan natin ng lakas, minsan pamilya at mahal sa buhay, minsan ang ating sarili. Ngunit huwag nating kalimutan, dapat lumaban tayo ng patas at may pananalig sa Diyos. Sabi nga sa Hebreo 6:10, 11, and 12, makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinapakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan sa paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya.